Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2381. Maaaring isa kang alchemist sa ika-5 baitang, ngunit kailangan mong maging isang ika-6 na baitang para talagang kumita ng maraming kristal ng espiritu. Malayo pa ang lalakbayin. Ang mga salita ni Chandler ay walang kabaitan. Nais niyang tulungan si Jackie na magplano ng isang malinaw na landas para sa kanyang sarili, hindi nais na mabulag si Jackie sa pangangailangang gumawa ng mga espiritong kristal. Si Jackie ay maaaring walang makamit sa huli kung iyon ang kaso. Kahit na si Chandler ay isang informal na disipulo lamang sa Rosefinch Pavilion, siya ay nasa loob ng mga teritoryo ng Rosefinch Pavilion sa mahabang panahon. Marami siyang pangunahing kaalaman. Noon, gusto niyang maging alchemist. Pagkatapos ng lahat, siya ay titingnan ng may paghanga kung siya ay nagtagumpay na maging isang ika-6 na baitang alchemist, at kikita rin siya ng malaki. Gayunpaman, pagkatapos niyang maunawaan kung gaano kahirap maging isang alchemist, tinalikuran niya ang pag-iisip. Ang pagiging isang alchemist sa ika-6 na baitang ay hindi lamang nangangailangan ng malaking pagsisikap at oras, kinailangan din nito ang hindi kapani-pani walang mataas na talento. Ang daan ng pil ay hindi isang bagay na mauunawaan dahil lang sa gusto ng isang tao. Ang daan ng pil ay hindi isang natatanging paraan ng paggawa ng mga table tasks. Batay sa kanyang nalalaman, mayroong 5 sa 6 na magkakaibang ways of the pill sa loob lamang ng mga teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Ang ilan ay madali, at ang ilan ay simple. May mga nakapagpaganda ng mga table tasks at may mga nagpulala. Gayunpaman, anuman ang mga uri ng mga table tasks na iyon, ang mga ito ay hindi kapani-pani walang mahirap maunawaan. May mga hindi pa rin maintindihan kahit na lumipas na ang 20 taon. 8 sa 10 alchemist ang nabigong makamit ang kaliwanagan. Kitang-kita kung gaano kahirap ang way of the pill. Ang kabataang nauna sa kanya ay maaaring isa ng alchemist sa ika-5 baitang, ngunit pakiramdam niya ay hindi malalampasan ni Jackie ang hadlang na iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakahirap. Inabot ni Chandler at nagsali ng tsaa para kay Jackie. Pagkatapos noon, time niyang sinabing, kung gusto mo talagang subukan, bakit hindi ka tumuloy sa Heavenly Pills? Ang lugar na iyon ay nagre-recruit ng mga bagong mag-aaral, kung na-recruit ka nila, magkakaroon ka ng pagkakataong matutunan ang way of the pill sa sandaling ikaw ay maging isang 6th grade alchemist, susulatan ka ng Heavenly Pills ng rekomendasyon. Maaari kang kumuha ng pagsusulit sa Middle Province Alchemists Alliance. Kung gayon, magkakaroon ka talaga ng magandang kinabukasan. Matamang nakinig si Jackie sa mga paliwanag ni Chandler. Nanlaki ang mga mata niya nang magtanong, Heavenly Pills. Middle Province Alchemists Alliance. May test pa ba? Walang alam si Jackie sa karaniwang impormasyong iyon. Sa bagay, matagal na rin siyang wala sa Hestia Continent. Nalaman lang niya ang tungkol sa West Cersei State noong siya ay dinala sa Middle Province. Napakamot siya ng ulo sa lahat. Napatawa si Chandler habang mahinahon niyang ipinaliwanag, ang Heavenly Pills ay ang pinakamalaking tindahan ng tableta sa mga teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Hindi lang sila nagbebenta ng mga materyales doon, nagbebenta din sila ng mga pinong table tasks. Ito ay isang lugar na gustong pumunta ng mga alchemist. Siyempre, nagre-recruit din sila ng mga estudyante. Ang Middle Province Alchemists Alliance ay gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Ito ay isang alyansa ng lahat ng mga alchemist sa Middle Province. Palagi silang nagdaraos ng mga pagsusulit. Hanggat pumasa ka sa pagsusulit, bibigyan ka ng kaukulang katayuan. Bibigyan ka rin nila ng mga naaangkop na benepisyo. Maaari ka rin kumuha ng mga takdang aralin mula sa kanila bilang kapalit ng mga spirit crystal o mahahalagang materyales. Pagkatapos ng paliwanag ni Chandler, lubos na naunawaan ni Jackie kung bakit kailangan niyang makuha ang pag-aproba ng Middle Province Alchemists Alliance. Pagkatapos makapasa sa pagsusulit, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon para makakuha ng mga spirit crystal. Kabanata 2382. Nang tingnan ang seryosong ekspresyon ni Jackie, medyo nagalit si Chandler. Lumingon siya, diretsyong nakaharap kay Jackie. Tingnan mo kung gaano ka ka-excited. I guess malaki ang tiwala mo sa sarili mo. Regardless, I'm just giving some advice out of kindness here. Kung gusto mong maging isang 6th grade alchemist, kailangan mong malampasan ang isang napakalaking hadlang, 1 na 8 sa 10 alchemist ang hindi nagtagumpay. You should be prepared. Tumango si Jackie. Talagang pinaghandaan na niya ito. Ang memorya ng dakilang master na kanyang hinigop ay maraming alaala tungkol sa mga alchemist. Ang mga alchemist ng Divine Void World ay hindi gaanong naiiba sa mga nasa kontinente ng Hestia.
Gayunpaman, ang mga alchemist ng Divine Void World ay nasa mas mataas na antas, at kailangan din ng mga alchemist na makabisado ang Way of the Pill. Sa pag-iisip niyan, napangiti siya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang tool sa pagdaraya. Ang kristal na nangangalap ng kaluluwa ay nasa mustard seed ng napakatagal. Pagkatapos umalis sa Sunset Valley, kailangan niyang gamitin muli ang kristal na nagtitipon ng kaluluwa. Unti-unting lumipas ang oras, at napansin ni Jackie, sa kanyang pagtataka, na ang kanyang mga pinsala ay gumaling ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Naisip ni Jackie na kailangan niyang magpagaling ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na araw. Hindi niya inasahan na halos 1 oras pa lang ay mababawi na ang kanyang mga pinsala sa loob ng karwahe. Nabawasan nito ang isang bahagi ng pag-aalala ni Jackie. Parang ang formational true energy ay talagang isang bagay na kamangha-mangha. Kahit na na-overwhelm at nasugatan siya nito sa loob, ito ay nagpapalusog sa kanyang katawan at nagpapataas ng kanyang paggaling. Matapos makipag-ugnayan kay Chandler, natitiyak ni Jackie na wala siyang masamang hangarin. Posibleng tulad ng sinabi ni Chandler, at gusto lang niya ng karagdagang tulong. Gayunpaman, si Jackie ay hindi kailanman lubos na nagtiwala kay Chandler sa simula, palaging nag-iingat sa isang bagay na hindi inaasahang mangyari. Gayunpaman, dahil halos nakabawi ang kanyang lakas, hindi nag-alala si Jackie kahit na bigla siyang inatake ni Chandler. Ang lakas ni Chandler ay kapantay niya, ngunit sigurado si Jackie na hindi siya matatalo ni Chandler. Kahit na ang Rosefinch Pavilion ay isang ika-5 baitang angkan, si Chandler ay isang informal na disipulo lamang. Kung si Chandler ay may talento, siya ay magiging isang panloob na disipulo. Sa pag-iisip niyan, napabuntong hininga si Jackie habang halatang nakaka-relax at nakasandal sa upuan. Chandler, alam mo ba kung paano ako makakapasok sa Heavenly Pills? Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang huminto ang karwahe. Isang gulat na sigaw ang biglang narinig sa labas, na biglang nakakuha ng buong atensyon ni Jackie at Chandler. Sabay na tumingin sa labas ang dalawa. Itinulak ni Chandler ang mga kurtina, at tumingin si Jackie sa labas. Sumalubong sa kanila ang nakita nilang 3 halimaw na baka na kasing laki ng mga sasakyan. Kumunot ang noo ni Jackie, naghahanap ng alaala ng kakaibang baka sa kanyang isipan, at agad niyang natukoy na ang baka ay ang naglalagablab na isang matangbol na nasa huling yugto ng likas na antas. Na may mga mata sa ruby red, ang mga toro ay natatakpan ng kakaibang apoy. Ang kanilang mga depensa ay nakakainis na pagmasdan, at halos walang mga kahinaan sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi sila masyadong malakas sa pag-atake. Gayunpaman, sila ay mga hayop sa huling yugto ng likas na antas, at sino mang regular na mandirigma ay hindi magagawang talunin sila. Naalala ni Jackie na ang mga toro ay karaniwang namumuhay sa pag-iisa. Ang mga toro ay hindi mga bakanteng hayop, ngunit 3 sa kanila ang nasa harapan nila. Patuloy nilang inilipat ang kanilang mga ulo, umiiyak sa karwahe. Para silang na-challenge at maningil anumang oras. Ang mukha ni Chandler ay lumubog, at ang kanyang mga hininga ay lumakas, they are blazing one-eyed bulls. Paano kaya sila nandito? Ang mga halimaw ba mula sa mga panloob na bahagi ay sumugod lahat? 3 nagliliyab na isang matang bull. Oh, tapos na tayo for this time. Kabanata 2383. Mukhang nakalunok ng 2 bote ng lason si Chandler pagkatapos niyang sabihin ang sinabi niya. Nagtatakang tumakbo si Maynard papunta sa karwahe. Anong gagawin natin? 3 fin sa huling yugto ng likas na antas. May tugma ba tayo para sa kanila? May oras pa ba tayong tumakas? Kahit na parang na-provoke itong mga toro, wala kaming ginawa para pukawin sila. Sa tingin mo ba hahabulin nila tayo kung tatakbo tayo ngayon? Si Maynard ay nagulat na sa puntong iyon. Sinulyapan ni Jackie si Maynard bago niya sinabing, kung otres man tayo ngayon, aatake agad ang mga toro. Huwag mong isipin na magpapakita sila ng awa sa atin. Kahit na ang mga toro ay hindi pa umaatake, malinaw na naramdaman ni Jackie na ang mga toro ay nasa limitasyon na ng kanilang galit. Para silang itinapon sa isang tumpok ng apoy. Tapos, anong gagawin natin? Galit na galit si Maynard, na wala ng pakiramdam sa pangangatwiran si Jackie ay nagpakawala ng buntong hininga habang kinukuha niya ang isang kulay abong sword mula sa mustard seed. Laban tayo. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Maynard kay Jackie habang tulalang nakatingin kay Jackie. Jackie, alam mo ba ang sinasabi mo? Labanan, sabi mo. Anong ibig mong sabihin, lumaban? Hindi mo ba alam kung ano ang kapangyarihan ng mga toro? Sila ay mga fin sa huling yugto ng likas na antas. Isang tao lang ang kasama namin sa ganoong level. Magagawa niyang labanan ang isa sa mga toro, ngunit paano ang natitirang 2? Novel drama. Nasa early stage ka pa lang ng innate level. Baka nasa middle stage na ako, pero isa lang ang magagawa nating 2. Kahit na 2 down, may huli pa rin.
Pagkatapos noon ay lumingon siya sa sakit. Ang mga nakuhang level na tagapaglingkod ay lahat ay nakatingin sa kanila, nanlalaki ang mga mata na may pag-asa. Siyempre, alam nila kung gaano kahirap ang sitwasyon nila. Walang handang mawala ng buhay doon. Sasalakayin ng ikatlong toro ang natitira. Maaaring kaya nating tanggapin ito, ngunit talagang hindi nila magagawa. Papatayin sila sa ilang segundo. Pakiusap, iligtas mo ako. Pagkatapos kong umalis, maglilingkod ako sa iyo ng tapat sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang marinig ang mga katulong na taos pusong nagmamakaawa kay Chandler ay natural na hindi maiiwan ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nag-iwan sa kanya sa isang masamang kalagayan upang gumawa ng anumang mga desisyon. Ano pang hinihintay mo? Chandler, kunin mo ang isa sa mga toro. Ipaubaya mo sa akin ang dalawa. Kabanata 2384. Kahit na ang Blazing One-Eyed Bulls ay nasa huling yugto ng likas na antas, kay Jackie, wala silang nakakatakot. Sa kabilang banda, halos lumuwa ang mga mata ni Chandler at Maynard nang marinig nila ang mga salitang iyon, sa pag-aakalang mali ang pagkarinig nila kay Jackie. Paano siya naging bastos? Akala ba niya ang mga toro ay nasa nakuhang kaharian lamang na gusto niyang humawak ng dalawang toro sa kanyang sarili? Hahawakan niya ang dalawa sa kanila, kahit noong siya ay nasa unang yugto ng likas na antas. Hinawakan ni Maynard ang braso ni Jackie. Baliw ka ba? Sa kasamaang palad, ang mga toro ay hindi nagdadaya para kay Jackie. Lagaryoring ang kanilang mga ulo, inangkop nila ang isang pasulong na tindig, at makalipas ang isang segundo, tumakbo sila ng buong bilis sa unahan. Nagdilim ang mukha ni Chandler. Kahit na isa lamang siyang informal na disipulo sa Rosefinch Pavilion, napakayaman pa rin niya sa karanasan sa pakikipaglaban. Alam niya na hindi makakaligtas ang mga katulong sa paligid niya kung ang naglalagablab na isang matangbol ay nakasakay sa kanila. Siya ay bumaril pasulong na parang palaso. Sa paggawa ng kanyang espada, malamig na kumikinang ang pilak na talam habang sinasalamin nito ang sikat ng araw. Nagpakawala siya ng dagandong habang ibinababa ang kanyang talam patungo sa mga hayop. Maaaring ang mga salita ni Jackie ay nakakaimpluwensya kay Chandler, o maaaring alam ni Chandler na siya ay may limitadong pool ng mga kakayahan. Kahit na sumugod siya, ang buong focus ni Chandler ay nasa toro patungo sa timog. Hindi pinansin ni Jackie ang lahat ng sigaw at iyak ng mga nasa paligid niya at pati na rin ang mga salita ni Maynard. Sa likod mismo ni Chandler, bumaril siya pasulong na parang kanyan. Walang itinigil si Jackie habang mabilis niyang ginawang isang malaking soul sword ang 60 soul sword, na sumanib sa talam sa kanyang kamay. Inactivate niya ang Destroying the Void at itinulak ang kasanayan sa limitasyon nito. Ang kulay abong espada sa kanyang kamay ay nag-apoy at nagbuga ng makapal na itim na ambon, na napapalibutan ng makapal na aura, novel drama. Sumayaw ang itim na ambon sa paligid ng espada. Sa sandaling iyon, itinoon ni Jackie ang kanyang mga mata sa gitnang naglalagablab na isang matangbol. Tumangala siya at nagpakawala ng makahayop na dagandong. Isang mata lang ang nasa ulo ng toro. Sa sandaling iyon, ang mata ay kumikinang ng matingkad na pula habang ang mga alon ng apoy ay namumuo sa likod ng mga mata nito. Habang si Jackie ay wala pang 2 metro ang layo mula rito, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa mata na iyon. Napakaliwanag nito kaya napilitan ng lahat na ipikit ang kanilang mga mata. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata, hindi man lang naapektuhan. Itinaas niya ang kanyang kulay abong swordband na lasla sa pulang glow. Nakarinig ang lahat ng malakas na putok, at biglang naputol ang ilaw sa dalawa, biglang nawala. Nawala ang maliwanag na liwanag, at dumaloy ang dugo mula sa solong mata ng toro. Pagkatapos nito, ang toro ay nahulog sa lupa na may plop. Ang sakit ng kaluluwa nito sa pagkawatak-watek dahilan para mamilipit ito sa sahig. Ni minsan ay hindi tumigil si Jackie matapos niyang ibaba ang toro. Pasulong, nawala siya sa lugar. Nang muli siyang nagpakita, nasa tabi na ng huling toro si Jackie. Ni minsan ay hindi tumigil si Jackie matapos niyang ibaba ang toro. Pasulong, nawala siya sa lugar. Nang muli siyang nagpakita, nasa tabi na ng huling toro si Jackie. Ang huling toro ay pinuntirya ang nakuhang level ng mga tagapaglingkod, ngunit hindi sila mga tanga. Alam nilang hindi nila ito matatalo, kaya naghiwa-hiwalay sila, na nagbigay kay Jackie ng perpektong pagkakataon na patayin ang huling toro. Hindi napansin ng toro na sumulpot si Jackie sa tabi niya. Gayunpaman, mabilis itong nag-react at nagsimulang i-activate ang kakayahan nito. Kabanata 2385. Gayunpaman, huli na ang lahat. Gaano man kalakas ang Blazing One-Eyed Bull, nasa paunang yugto pa lamang ito ng likas na kaharian. Gumagamit si Jackie ng ultimate god level na kasanayan.
Kahit na ang pinakamalakas na alagad ng isang angkan sa ika-4 na baitang ay hindi kapantay para sa kanya, lalo pa ang isang halimaw sa huling yugto ng likas na kaharian. Si Jackie ay sumigaw habang siya ay tumusok, at ang dulo ng kanyang espada ay tumusok sa mata ng halimaw. Sinira ng espada ang mata ng halimaw, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Ang mga sigaw ng dalamhati ay sumunod pagkatapos ng Destroying the Void ay hindi target ang pisikal na aspeto kundi ang kaluluwa. Ang mga Fiend ay mas mahina na kaysa sa mga tao noong una. Kahit na ang mga tao sa parehong antas ng mga toro ay hindi maaaring makatiis sa pag-atake ni Jackie. Hindi na makatayo ng maayos ang toro. Gaya ng ibang toro, bumagsak ito sa lupa, mukhang baliw habang patuloy na gumuulong sa lupa, patuloy na umiiyak sa sakit. Si Jackie ay naging napakabilis at mapagpasyahan sa kanyang mga pag-atake upang mabawasan ang posibilidad na may mamatay. Sa ilang paghinga lang, napatay niya ang dalawang late-stage innate realm fiends na nagpasindek sa buong grupo noon. Tinanggap na ni Maynard ang kanyang pagkamatay sa puntong iyon. Alam niya na hindi niya magagawang talunin ang isang late-stage innate realm fiend at naisip na niya ang tungkol sa kanyang funeral affairs. Gayunpaman, bago pa man niya kailangang gumawa ng anuman, ang dalawang halimaw ay nahulog na kay Jackie. Ginawa pa niya itong mukhang hindi kapani-pani walang madali, na para bang hindi siya nag-aksaya ng anumang enerhiya. Malalim na nakaukit sa mga mata ni Maynard ang eksena. Tumanggi siyang maniwala na ito ay totoo. Talaga bang mandirigma iyon sa maagang yugto ng likas na kaharian? Bulyo ng katulong sa likod ni Maynard, na dilat ang mga mata. Agad namang sinabi ng isa pang katulong, hindi ako naniniwala. Dahil kailan ang mga mandirigma sa antas na iyon ay pumatay ng mga Fiend sa huling yugto ng likas na kaharian ng basta-basta. Ang dalawang toro na iyon ay walang kapantay sa kanya. Napalunok si Maynard, tumingin kay Jackie na may ibang ekspresyon. Noon lang niya napagtanto kung sino ang kasama nila noon pa man. Huminga siya ng malalim habang sinubukang obserbahan muli ang level ni Jackie, napansin niyang hindi na siya sigurado sa mga kakayahan ni Jackie. Si Jackie ay mukhang nasa intermediate stage at nasa late stage na rin, na labis na ikinalito ni Maynard habang sinusuri siya nito. Sa kanyang mga taon, nakakita na siya ng ilang late stage na likas na mga mandirigma sa antas at natural na nakikilala kung ano ang hitsura nila. Gayunpaman, ang lalaking ito, si Jackie, ay iba sa iba. After a long time, Maynard finally said, kahit na nasa late stage na siya ng innate level, siguradong hindi siya ordinaryo. Parang hindi ko pa sila nakikita. Tingnan mo si Mr. South. Nagpupumiglas pa rin siya laban sa nagliliyab na one-eyed bull and was kahit na dehado. Paanong madali silang napatay ng taong ito? Sa sinabi ni Maynard, muling nalipat ang atensyon ng lahat kay Chandler. Sa sandaling iyon, wala sa estado si Chandler para mapansin ang nangyayari sa paligid niya. Isa lang ang nasa isip niya, ang mabilis na talunin ang toro. Kung hindi, walang makakaligtas. Napansin lamang niya pagkatapos magsimula ang labanan na ang buong katawan ng toro ay kasing tigas ng baluti. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi niya masira ang mga depensa nito. Kabanata 2386. Kahit na hindi ganoon kalakas ang mga pag-atake ng naglalagablab na one-eyed bull, hindi siya sapat na lakas para agawin ang kalamangan. Kung ipinagpatuloy nila ang pag-aaway na iyon, magiging masama sa kanya. Kung ang alinman sa iba pang dalawang toro ay dumating, tiyak na mamamatay siya. Habang lumalaban siya, mas kinakabahan si Chandler. Ang mga butil ng pawis ay patuloy na namumuo sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Maging ang kanyang paghinga ay nagsisimula ng maging magulo. Habang umuusad ang kanyang pagkabalisa, isang kulay abong kislap ang biglang sumilay sa tabi niya. Ang tanging narinig ni Chandler ay ang tunog ng isang bagay na tinusok, at ang naglalagablab na isang matang bull ay sumigaw sa sakit. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya na ang bullseye ay tinusok ng kulay abong espada. Nabasag ang mata na parang salamin. Sa sumunod na segundo, nahulog sa lupa ang toro na hindi matatalo sa mga mata ni Chandler. Namilipit ito na parang dinadaanan ng malaimpyernong pagpapahirap. Gulong-gulong ito sa sahig sa sakit. Sa sandaling iyon, naisip ni Chandler na ang taong umatake ay tiyak na isang spring solidifying realm warrior. Kung hindi, imposibleng mabutas ang bullseye ng ganoon lang. Sa madaling salita, ang isang pag-atake na iyon ay walang kahirap-hirap na napatay ang naglalagablab na one-eyed bull. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, lumingon siya para makita ang mandirigmang nagligtas sa kanya. Natigilan siya nang makita kung sino iyon. Nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na kalmadong nakatayo sa likuran niya. Sa sandaling iyon, ang dalawang toro sa likod ng lalaki ay tumigil na sa pagpupumiglas at patay na. Napabuka ang bibig ng mga katulong sa gulat. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatingin sa lalaki na parabang isa itong halimaw. Nauutil niyang sabi, Jackie.
Nang sabihin niya ang pangalan, napuno siya ng hindi paniniwala. Pakiramdam niya ay hindi ang Jackie na nasa harapan niya ang totoong Jackie na nakilala niya kanina. Hindi pinansin ni Jackie ang pagkagulat sa mukha ni Chandler habang kinukuha niya ang isang punyal mula sa mustard seed. Pumunta siya sa gilid ng toro at nilaslas ang tiyan nito. Napakaraming pagsisikap ang kinailangan ni Jackie bago niya makuha ang core ng espiritu ng toro. Sa sandaling iyon, si Jackie ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Kailangan niyang samantalahin ang anumang bagay na magagamit niya upang ipagpalit sa mga espiritong kristal. Ang lahat ng naroon ay nakatingin lamang sa pagkatulala habang si Jackie ay mahinahong hinuhukay ang espiritu ng lahat ng tatlong toro. Kumuha siya ng isang bote ng tubig at hinugasan ng malinis ang natatakpan ng dugo ng mga espiritu. Pagkatapos ng mahinang buntong hininga, inilagay niya ang tatlong spirit core sa kanyang storage space sa harap ng lahat. Hanggang sa tumangala si Jackie ay napansin niyang hindi pa rin nawawala ang gulat sa kanilang lahat. Nakatayo sila sa parehong lugar na parang naging mga estatwa. Napabuntong hininga si Jackie sa sobrang inis. Bilisan natin, umalis na tayo. Ang amoy ng dugo mula sa tatlong toro ay umaakit sa iba pang mga demonyo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng malaking pagkabigla sa lahat. Nawala sila sa kanilang pagkatulala. Kahit na may pagtataka pa rin sa kanilang mga mukha, walang nang ahas na mag-antala. Umupo ulit si Jackie sa karwahe. Naghahabulan ang isip ni Chandler, gustong magtanong kay Jackie. Gayunpaman, naisip niya ang tungkol sa bangkay ng mga toro at nagpa siya na isantabi muna ang kanyang mga tanong. Mas mahalaga para sa kanila na umalis sa Sunset Valley sa lalong madaling panahon. Posibleng dahil sa panganib noon na naging ganap na alerto ang lahat. Ang sumunod na paglalakbay ay hindi kapani-paniwalang mabilis na para bang inilalagay nila ang lahat ng kailangan nila upang umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Kabanata 2387. Palubog na ang araw at ito ay sumisikat sa makipot na daan sa lambak. Pinaliwanagan nito ang lahat sa isang pulang kulay. Hinangaan ni Jack ang tanawin mula sa bintana. Ang tanawin sa labas ng karwahe ay medyo espesyal. Ang Middle Province ay mayaman sa mga mapagkukunan, at ang tanawin ay mas maganda kaysa sa West Jersey State. Kung hindi dahil sa banta ng mga halimaw, maaaring nagpalipis si Jack ng ilang araw doon upang humanga sa tanawin. Nakakatulong sana ito para pakalmayan siya at planuhin ang mga susunod niyang hakbang. Jack. Ang ekspresyon ni Chandler ay tila nahihirapan. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi inaasahan ang biglaang magalang na tono. Noon, medyo casual ang tingin ni Chandler sa kanya. Halos matawa si Jack sa magalang na tono. Gayunpaman, wala siyang ginawa para tugunan ito. Magagawa ni Chandler ang gusto niya. Isinara ni Jack ang mga kurtina at humarap kay Chandler. Huminga ng malalim si Chandler. Ang kanyang mga mata ay hindi kapani-paniwalang magkasalungat. Talaga bang, isang maagang yugto ng likas na mandirigma ng kaharian? Novel drama. Umiling si Jack, sinabing matapat, hindi ko pa sinabing kalaban ako, nasugatan ako noon, kaya naman mali ang paghusga mo sa kapangyarihan ko, sa totoo lang nasa huling yugto na ako ng likas na antas. Ang nagliliyab na isang mata. Walang banta sa akin ang mga toro. Binigyan sila ni Jack ng makatwirang paliwanag, ngunit ang paliwanag ay naging dahilan ng pagkagulat ni Chandler. Ang kanyang eyeball ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga socket. Hindi niya maiwasang mapaupo, itinutuwid ang kanyang likod habang sinasabi, kahit na nasa huling yugto ka ng likas na antas, isa ka sa pinakamalakas. Isang master sa mga master. Ang kanyang mga salita ay walang anumang pahiwatig ng maling pambobola. Sila ang kanyang tunay na sentimiento. Kahit na ang isang mandirigma sa huling yugto ng likas na antas ay hindi maaaring papatayin ang tatlong toro ng ganoon kadali. Siya ay isang mandirigma ng parehong antas. Napakahirap para sa kanya na harapin ang isang toro. Naubos na nito ang lahat ng kanyang lakas para makipagtali sa toro, siya pa nga ang naging dehado. Kung ikukumpara kay Jack, wala siya. Kahit na ikaw ay nasa isang ikalimang baitang angkan, malamang na ikaw ang pinakamalakas na disipulo sa mga napiling disipulo. Iniisip ko pa nga kung ang pinakamatanda nating disipulo ay magiging katapat mo noong nasa huling yugto na siya ng likas na antas. Seryosong sabi niya. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi tinatanggi ang anuman. May mga bagay na kailangan lang niyang intindihin ang sarili niya. Walang kwenta ang boses nito. Huminga ng malalim si Chandler at sinabing, akala ko isa ka lang alagad mula sa isang maliit na angkan noon. Ngayon parang nagkamali ako. Hindi ako makapaniwala na nakilala ko ang isang master na katulad mo. Hindi sumagot si Jack sa mga salitang iyon. Tahimik lang siyang nakaupo doon. Pagkaraan ng ilang sandali, binigay ni Chandler ang kanyang pasya, talaga bang nagpaplano ka sa pag-aaral ng alchemy? Nagpaplano ka bang matutunan ang way of the pill at sumulong sa ika-6 na baitang alchemist? Tumango si Jack. Iyon ang plano niya ngayon.
Kahit na pumasok siya sa isang clan, imposibleng kumita ng napakaraming spirit crystal sa napakaikling panahon. Ito ay isang bagay na lubos niyang nalalaman. Kung gusto niyang mabilis na makakuha ng mas maraming spirit crystals, ang tanging pagpipilian niya ay pagbutihin ang kanyang alchemy. Ang pagpino ng maraming bilang ng mga table tasks ay makakatulong sa kanya na makakuha ng sapat na mga kristal ng espiritu. Noon lamang siya makakaipon ng 9 na kristal na nasa ika-9 na baitang at makapasok sa Wild Gorge Pass para makuha ang susi. Kabanata 2388. Chandler pursed his lips. Kung ilalagay mo ang iyong focus sa alchemy, wala ka ng oras para magsanay. Napakatalino mo. Kung magsasayang ka ng napakaraming oras sa alchemy, ito ay magiging isang pag-aaksaya ng iyong potensyal. Pagsisisihan mo sa bandang huli. Si Chandler ay hindi kapani-paniwalang matatag sa kanyang mga salita, lalo na ang huling bahagi. Kahit na malapit ng kumita si Jack ng maraming spirit crystals, wala itong ibig sabihin. Ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Kung lalakas siya, natural na mas marami siyang kayamanan. Higit pa rito, ang pagpapataas ng kalidad ng mga table tasks ng isang tao ay mangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabagal din. Ang pagkakaroon ng malaking potensyal para sa pakikipaglaban ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng malaking potensyal para sa alchemy. Nagtaas ng kilay si Jack. Natural na alam niya ang lahat ng iyon. Kung wala siyang soul gathering crystal, hindi rin siya pipili ng mas malayo at mahirap na landas. Gayunpaman, sa kristal na nagtitipon ng kaluluwa, hindi na ito problema. Ang kailangan lang niya ay kaunting oras. Tumango si Jack. Nagpapasalamat pa rin siya sa payo ni Chandler. Hindi bababasa, nangangahulugan ito na si Chandler ay hindi isang masamang tao. Medyo tiwala ako sa alchemy ko. Nagdesisyon na akong maging alchemist. Hindi ko nababaguhin ang desisyon ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Chandler na tiyak na baliw si Jack. Tinalikuran ni Jack ang magandang kinabukasan para mag-aksaya ng oras sa alchemy. Kanina, ang husay at talento ni Jack ay magiging isang mahusay na atraksyon kahit saang angkan man siya kabilang. Ang mga taong tulad ni Jack ay dapat tumuon sa kanilang mga pakinabang. Si Jack ay dapat tumingin upang umakyat sa tuktok ng lahat ng mga mandirigma, na nagiging isang walang kapantay na pag-iral. Gayunpaman, tila pinipilit ni Jack na sabotahe ang sarili. Tila binabaliwala niya ang lahat ng kanyang talento at potensyal, nag-aaksaya ng lahat ng kanyang oras sa alchemy ng walang dahilan. Si Chandler ay may ilang pag-unawa sa alchemy. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang maging alchemist noong una. Upang maging isang 6th grade alchemist, hindi lamang niya kailangang mag-aksaya ng napakalaking dami ng spirit grass at mga gamot para sa pagsasanay, ngunit kailangan din niyang patuloy na pag-aralan ang iba't ibang bagay. Kakailanganin niyang matukoy ang pagiging tunay at edad ng iba't ibang materyales. Ang mga nag-iisa lamang ay sapat na upang mapuno ng ganap ang ulo ng isang tao. Paano magkakaroon ng oras si Jack para magsanay? Maraming mga alchemist ay hindi kapani-paniwalang dalubhasa at hindi partikular na malakas. Karamihan sa mga matataas na alchemist ay umabot sa kanilang antas dahil hindi sila magaling sa pakikipaglaban. Iyon ang dahilan kung bakit ibinuhos nila ang lahat ng kanilang pagtuon sa alchemy. Isipin mo iyon, hindi napigilan ni Chandler ang umiling. Whatever, dahil gusto mong maging 6th grade alchemist, tutulungan kita. Kinaumagahan, hindi pa nagbubukas ang Heavenly Pills. Ang mga clerk at mga estudyante ay galit na tumakbo sa paglilinis ng lahat. Pinunasan lahat ang mga kasangkapan. Nagsisipilyo ang pinakamatandang staff ng Heavenly Pill habang itinuro niya ang buong tindahan. Hindi ito gagawin. Bulag ba kayong lahat? Hindi mo ba nakikita ang sapot na iyon doon? Huwag pansinin ang alinman sa mga sulok. Kung makikita ito ng sino man sa mga customer, ano ang iisipin nila sa Heavenly Pills? Hindi kami isang normal na tindahan ng tableta. Kami ay direktang tindahan ng Heavenly Pills. Kung ipahiya natin ang ating mga sarili, maaari nating halikan ang pangalan ng ating Heavenly Pills. Ito ay hindi kapani-paniwalang galit na galit habang sila ay nagmamadaling lumapit gamit ang isang piraso ng tela upang alisin ang sapot ng gagamba na kasing laki lamang ng isang daliri. Pagkatapos noon, tumingin-tingin sila sa paligid para sa iba pang posibleng maduming spot na dilat ang kanilang mga mata. May 10 estudyante ang Heavenly Pills at hindi pa ganoon katanda ang mga estudyanteng iyon. Kahit na sila ay itinuturing na mas mataas kaysa sa mga clerk, kailangan pa rin nilang magsagawa ng mahirap na paggawa. Kabanata 2389. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Pills ay gumamit ng maraming mapagkukunan sa pagpapalaki sa kanila. Ang alchemy ay isang bagay na likas na nangangailangan ng maraming espiritual na damo at mga gamot. Kapag ang mga mapagkukunan ay nakasalansan, ang mga ito ay nagkakahalaga ng isang magandang sentimos.
Isang mahinang ubo ang pinakawalan ni Gilbert Hughes habang nagbuhos ng isang tasa ng tsaa na nasa perpektong temperatura. Mr. Simmons, baka pagod ka. Kumuha ng ilang tsaa upang paginhawahin ang iyong lalamunan. Naging abala ka ngayon. Hayaan mo akong tulungan ka sa maliliit na bagay na ito. Ang buong tindahan na ito ay magiging ganap na walang batik. Tumaas ang isang kilay ni Mr. Simmons, masayang tumango, kilalang kilala mo ako, Gilbert. Hindi ko ito maibibigay sa kahit kanino lang, ngunit palagi kang gumagawa ng mga bagay na talagang mahusay. Makakapag-relax ako sa pamamagitan ng pag-aabot ng bagay na ito sa iyo. Habang sinasabi niya iyon ay lalong lumawak ang ngiti ni Mr. Simmons. Tumango si Gilbert, ipinakita ang isang napakaangkop na ngiti, novel drama. Malaki ang pasasalamat niya sa mga salitang iyon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ni Gilbert ang alinman sa mga salitang iyon. Sa halip, nakita niya itong napaka-nakakatuwa. Ang tanging dahilan kung bakit labis siyang na-flatter ni Mr. Simmons ay dahil naramdaman ni Mr. Simmons na marami siyang potensyal. Sa 10 estudyante, si Gilbert ang may pinakamaraming pag-asa na maging isang alchemist sa ika-6 na baitang, dahil doon, laging nakangiti si Mr. Simmons sa kanya. Si Mr. Simmons ay palaging isang taong sumisipsip sa makapangyarihan at yuyurikon ang lahat ng mahihina. Kung hindi dahil doon, hindi man lang magtataas ng kilay si Mr. Simmons kahit anong sabihin ni Gilbert. Kapag siya ay naging isang ika-6 na baitang alchemist, ang unang taong gusto niyang harapin ay si Mr. Simmons. Si Mr. Simmons ay nasiyahan sa paghahanap ng gulo kung saan walang masyadong marami. Habang iniisip niya ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Kumunat ang noo ni Gilbert. Hihingi na sana siya ng tawad nang makita niyang may pumasok sa pinto. Hindi man lang siya pinapansin ng taong iyon. Agad siyang lumapit kay Mr. Simmons at sinabing, "Tio, gumaling ka na ba?" Ang kamay ni Simmons na itinaas niya sa galit ay agad na tinapik ni Chandler ang balikat. "Oh, Chandler. Bakit ka nandito? Kumusta ang iyong pagsasanay? Na-promote ka na ba bilang isang inner disciple?" Napaawang ang labi ni Chandler habang nakatingin sa labas. Mabilis niyang iniwas ang tingin niya, "Not bad, I actually have something I wanted your help." Pagkatapos nun, kumaway siya sa labas. Pumasok si Jack sa hall ng Heavenly Pills kasama si Maynard sa likod niya. Kahit na ang Maynard ay technical sa parehong antas bilang Mr. Simmons, sila ay hindi kapani-paniwalang naiiba. Nagsilbi si Maynard sa pamilya ni Chandler at isa lang siyang katulong sa pamilyang iyon. Gayunpaman, si Mr. Simmons ay isang taong nagtrabaho para sa Heavenly Pills. Tiyak na siya ay itinuturing na higit na mataas kaysa kay Maynard. Kaya naman, ang mapagmataas na kilos ni Maynard kanina ay tuluyan ng nalaglag sa harap ni Mr. Simmons. Para siyang naging aso na hindi man lang naglakas loob na iwagwag ang buntot. Napatingin si Mr. Simmons sa dalawang pumasok na nagtataka. Lalo na kay Jack ang atensyon niya. Nang pumasok si Jack, wala siyang ekspresyon sa mukha. Si Jack ay hindi man lang nag-alis ng tingin kay Mr. Simmons para bang walang pakialam si Jack na siya ang caretaker ng Heavenly Pills. Nang banggitin ni Chandler ang kanyang intensyon, agad na nagtaas ng kilay si Mr. Simmons. Na-appraise niya si Jack nang mabalitaan niyang gustong mag-aaral ni Jack. Kabanata 2390. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango si Mr. Simmons at sumagot, "Dahil napunta ka rito upang maging isang mag-aaral, dapat ay handa ka sa pag-iisip na maging isa. Hiningi sa akin ng pamangkin ko ang pabor na ito, kaya natural na papayag ako. Gilbert, humanap ka ng kwarto para sa kanya. Sa hinaharap, ikaw ang magiging senior niya. Tandaan na isama mo siya saan ka man magpunta." Pilit na pinipigilan ni Gilbert ang kanyang ekspresyon na malapit ng umasim. Isang matigas na ngiti ang pinakawalan niya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti." Kahit na ginawa niya ang lahat upang kontrolin ang kanyang tono, naramdaman pa rin ni Jack na may mali sa kabila ng pagiging simple ng kanyang mga salita. Napatingin siya kay Gilbert. Si Gilbert ay mukhang medyo palakaibigan, ngunit naramdaman ni Jack ang lamig sa likod ng mainit na panlabas na iyon. Si Gilbert ay hindi kapani-paniwalang hindi nasisiyahan sa pagdating ni Jack. Parang natakot si Gilbert na nakawin ni Jack ang posisyon niya. Nagulat si Jack. Hindi man lang binigyan ni Gilbert ng pagkakataon si Jack na magsalita bago niya itinaas ang kanang kamay at tumabi. "Sumama ka sa akin, mag-aayos ako ng tutuluyan mo. Simula ngayon, ikaw ay maging isa sa mga kapwa ko estudyante sa Heavenly Pills." Tumango si Jack. Pagkatapos noon ay lumingon siya kay Chandler. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Chandler bago siya tumango ng tame time. "Aalis ako ng tanghali bukas. Bago ako umalis, gusto kitang i-treat sa isang pagkain. Hindi ka dapat tumanggi." Mariing idiniin ni Chandler ang kanyang mga salita. Malaki pa rin ang pasasalamat ni Jack kay Chandler. Dahil handang i-treat siya ni Chandler sa isang pagkain ay natural na hindi niya ito tatanggihan.
Matapos tumango ay sumunod naman siya kay Gilbert. Pumunta sila sa likod na pintuan ng bulwagan. Nang mawala si Jack, lumingon si Mr. Simmons para tingnan si Chandler. Mukhang malaki ang respeto mo sa brat na ito. Is he someone special? Gilbert pursed his lips helplessly, shaking his head. He's no one special. Sa tingin ko lang ay mabuting tao siya. It's worth being good. Mr. Simmons hindi napigil ang magtaas ng kilay. Hindi man siya sang-ayon sa sinabi ni Chandler, hindi siya mapakali na magbigay ng anumang payo. Matapos ang isang buntong hininga, hinailan niya si Chandler sa isang tabi. Pinahanda niya ang mga katulong ng tsaa, habang umiinom ang dalawa, nagkwentuhan sila. Sa pagkakataong ito, gustong pag-usapan ni Chandler ang nangyari sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, tiyak na masasamahan niya si Jack kung magdetalye siya. Sinabihan na ni Jack si Chandler na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. Naiintindihan naman ni Chandler ang pananaw ni Jack kaya pansamantalang hindi niya pinansin ang nangyari. Naaalala ko na tinanggap ng Heavenly Pills ang 20 estudyante 2 taon na ang nakakaraan, sabi ni Chandler pagkatapos humigop ng tsaa. Kanina pa niya hinihiling ang kapakanan ni Jack, pero na-curious din siya sa sarili niya. Tumango si Mr. Simmons, naaalala mo pa. Noong taong iyon, tumatanggap kami ng 20 estudyante. Siya ay nagpakawala ng isang tuyong tawa habang sinasabi, gayunpaman, isa lamang ang nagawang maging isang ika-6 na baitang alchemist. Napakakaunting mga tao ang nakakaunawa sa way of the pill at nagpapaliit ng mga aura ng tableta. Napakahirap gumawa ng kahit isang alchemist sa ika-6 na baitang, pabayaan ang mga ika-7 o ika-8 baitang. Mayroon lamang isang alchemist sa ika-8 baitang sa Heavenly Pills. Ang ika-8 baitang alchemist ay karaniwang ang buhay na ninuno. Hindi niya pinuproblema ang kanyang sarili sa mga pangkalahatang gawain. Kabanata 2371. Hindi napigilan ni Chandler ang mapailang nang marinig ang lahat ng iyon. Talagang hindi madali ang landas ng alchemist. Ito ay kahit na ilang beses na mas mahirap kaysa sa martial arts, at nangangailangan ito ng mas maraming talento. Ganun ba talaga kahirap i-condense ang pill aura? Ibinaba ni Chandler ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay habang seryosong nagtanong. Kahit na mayroon siyang kaunting pag-unawa sa alchemy, hindi pa niya sinubukang unawain ang daan ng pill. Hindi niya maintindihan kung gaano ito kahirap. Maunawaan ang daan ng pill at paikliin ang aura ng tableta. Si Mr. Simmons ay may maraming taon ng karanasan sa Heavenly Pills, kaya natural na may autoridad siya sa bagay na iyon. Siyempre mahirap. Hayaan akong magbigay sa iyo ng isang halimbawa na maaari mong maunawaan. Para sa isang 5th grade alchemist na maunawaan ang way of the pill at i-condense ang pill aura ay parang pagkakaroon ng isang likas na realm warrior na natuto ng pagkakaroon ng isang upper earth rank skill. Hindi ba mahirap iyon? Sa halimbawa ni Mr. Simmons, may mas magandang ideya si Chandler tungkol dito. Siyempre, mahirap. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Ito ay karaniwang isang bagay na hindi niya kayang gawin. Itinuturing na medyo mahusay kung natutunan niya ang isang upper red level na kasanayan. Ang mga kasanayan sa ranggo sa daigdig ay isang bagay na hindi man lang niya manggahas na isipin sa likas na kaharian. Ang mga natutunan ng mga kasanayang iyon ay pawang mahuhusay na disipulo sa loob ng mga angkan. Kung magagawa niya ang ganoon, matagal na siyang inner disciple. Para may isang tao lang na kayang gawin ito sa 20, bigla niyang naintindihan kung bakit. Sa pag-iisip tungkol doon, walang magawa ang kanyang mga labi habang nag-flash sa kanyang isipan ang imahe ni Jackie. Pagkatapos ng langit-ngit, isang sirang pintong kahoy ang itinulak ng kung sino. Ang sikat ng araw ay sumikat, at isang buong sahig ng alikabok ang tumalon sa paningin. Parang ang tagal na nang walang naglinis ng kwarto. May sapat na mga sapot ng gagamba sa bintana upang magamit bilang isang mantle. Ang silid ay hindi kapani-paniwalang maliit. Maliban sa isang mesa, may lamang isang kama. Wala man lang sapin ang kama. Ang silid ay ganap na sira-sira. Nakataas ang isang kilay ni Jackie habang nakatalikod, nakatingin kay Gilbert na may mainit na ngiti sa labi. Dinilaan ni Gilbert ang kanyang mga labi, medyo walang magawa, I'm sorry. Ang iba pang mga silid ay kinuha na lahat. Ito lang ang kwartong walang laman. Magagawa mo ito. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Jackie habang nakaawang ang mga labi. He looked at Gilbert coldly, wala na bang ibang kwarto? Ito na lang ba ang natitirang kwarto? Tumango si Gilbert, walang sinasabi. Ang ginawa lang ni Gilbert ay sumenya sa kanyang mga mata na pumasok na si Jackie para makaalis na siya. Tumalikod si Jackie at humarap kay Gilbert, kukunin ko ang kwarto, pero hindi ibig sabihin na inamin ko na ang pagkatalo. It doesn't mean na pwede mo na lang akong i-bully. It's just that I can't be bothered to waste my time on you right now. Pagkatapos noon, tumalikod si Jackie at pumasok sa silid na puno ng alikabok na masama ang kalagayan.
Malakas niyang isinara ang pinto sa likod niya, at muntik nang matamaan ng pinto ang ilong ni Gilbert. Sa sandaling iyon, napuno ang puso ni Gilbert. May galit. Wala siyang ibang gusto kundi ang sumugod sa loob at patayin ang lalaking iyon na hindi alam ang kanyang lugar. Sa huli, nanalo ang kanyang pagiging makatuwiran sa kanyang galit. Ngumuso siya at tinitigan ng masama ang pinto bago siya tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, pinaalis ni Jackie si Nash. Buto ng mastasa. Walang pinakiusapan si Jackie kay Nash. Sa halip, kinuha ni Jackie ang mga gamit sa paglilinis at nilinis ang kwarto bago niya pinaupo si Nash sa tabi ng kama. Sinabi ni Jackie kay Nash ang lahat ng nangyari kamakailan. Matapos marinig ni Nash ang lahat, sumimangot siya, at sinabi, bakit ka nakakasalubong ng mga kasuklam-suklam na langaw saan ka man pumunta? Wala kang ginawa laban sa taong ito ni Gilbert. Bakit niya sinusubukang gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo? Kabanata 2372. Itinago ni Jackie ang basahan at sumagot, marahil pakiramdam niya ay binabantaan ko ang kanyang katayuan. Kung hindi, hindi siya maaaring magkaroon ng labis na galit laban sa akin. Para bang iniisip niyang magnanakaw ako ng mga gamit niya kapag naging kapwa niya estudyante. Wala na akong alam tungkol sa iba, ngunit kahit na ang mga mag-aaral ay tila nagsusumikap sa pag-aaral ng alchemy upang maging isang ika-6 na baitang alchemist, sila ay talagang mas katulad ng mga niluwalhati na tagapaglingkod. Karaniwang pinipilit silang maghirap sa heavenly pills. Kailangan nilang harapin ang mga customer at linisin ang tindahan. Kailangan nilang matukoy ang edad ng mga materyales. Pagkatapos lamang nilang matapos ang lahat ng mga gawaing ito ay maipagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay. Napakahirap ng buhay. Anumang magandang pagkakataon o magagandang bagay ay natural na maraming nag-aaway sa kanila. Bagong estudyante ako at baka pareho lang ang pinag-aawayan ko sa kanya. Natural na hindi siya magiging masaya sa akin. Nang marinig ni Nash ang paliwanag ni Jackie, pakiramdam niya ay tama si Jackie. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng matinding galit. Malinaw na walang ginawang mali si Jackie, ngunit siya ay kinasusuklamin pa rin. Napatingin si Nash kay Jackie. Ano ang susunod nating gagawin? Ang alchemy ay isang napaka-oras na bagay. Dapat siguraduhin mong hindi ka magsasakripisyo ng sobra para dito. Kung mag-aaksaya ka ng lahat ng oras mo dito at pinabayaan mo ang iyong pagsasanay, mahirap para sa iyo na makabawi sa hinaharap. Tumango si Jackie. Hindi siya ganoon kamuwang. Matagal silang nag-usap ng dalawa. Nang sumapit ang tanghali, sinundan ni Jackie si Chandler sa isang malapit na tavern. Umorder silang dalawa ng alak at ilang pinggan. Pagkatapos nun, pumunta sila sa isang hiwalay na kwarto para kumain at magkwentuhan. Sinabi ni Chandler kay Jackie ang lahat ng narinig niya mula sa kanyang tiyuhin. Nang makita ni Chandler ang kalmadong ekspresyon ni Jackie, hindi niya napigil ang magpakawala ng malalim na buntong hininga. Alam kong hindi ka mag-aalala tungkol dito. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay mangyayari pa rin kahit na hindi ka nag-aalala tungkol sa mga ito. Alam mo ba kung ano ang kadalasang ginagawa ng mga estudyante sa loob? Habang nagsasalita si Chandler, siya ay labis na nababalisa. Tumango si Jackie bago siya dinala ni Gilbert sa kwarto ay may hawak si Gilbert na tela. Halata sa kaunting pag-iisip na ang mga estudyante ay tiyak na hindi nabubuhay ng madali doon. Kung hindi, hindi sana madaling pumayag si Mr. Simmons. Kung tutuusin, isa pang estudyante ang ibig sabihin ng isa pang malayang lingkod. Kahit na sila ay itinuturing na mas mataas kaysa sa karaniwang riffraff, ang kanilang ginawa ay paggawa pa rin. Lalong nabahala si Chandler nang makita niyang napakakalmang tumango si Jackie. Hindi ko talaga masabi ang iniisip mo. Sa iyong talento, makakatanggap ka ng espesyal na atensyon kahit saang angkan ka pumunta. Hanggat nakatuon ka sa pagsasanay, ang iyong hinaharap ay magiging napakaliwanag. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili bilang isang mag-aaral na gumagawa ng mga maliliit na gawain? Kailangan mong gawin ang lahat ng mga bagay na iyon araw-araw, paano ka magkakaroon ng oras upang magsanay? Bakit ayaw mong makinig sa payo ko? Itigil ang pag-aaksaya ng iyong oras sa walang kwentang bagay na ito. Focus ka lang sa training mo. Kahit na ikaw ay maging isang ika-6 na baitang alchemist, aabutin ka ng maraming oras. Pagkatapos sabihin iyon, huminto si Chandler, hindi gustong maging masyadong direkta. Matapos ang pag-iisip, naramdaman niyang hindi rin ganoon ka-sensitive si Jackie, kaya nagpa siyang magpatuloy. Huminga siya ng malalim habang same time na sinabi, kung magiging estudyante ka, mahahati ang oras mo sa pagtatrabaho at pag-aaral. Sa totoo lang, ayaw ng Heavenly Pills na magbigay ng ganoon karaming materyales para sa pagsasanay ng kanilang mga estudyante. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales na ito ay hindi mura. Kung hindi mag-iingat ang mga estudyante, sisirain nila ang mahahalagang materyales na iyon.
Ang mga nakatataas sa heavenly pills ay natural na ayaw mag-aksaya ng anumang mapagkukunan. Gayunpaman, napipilitin pa rin silang sanayin kayong lahat. Iyon ay dahil lamang sa pagpapalaki ng mga wastong alchemist ay ang pinakamahusay na paraan upang magdala sa kanila ng higit pang kita. Pagkasabi niya nun, huminga ulit ng malalim si Chandler. Ibinalik niya sa mesa ang baso sa kamay. Kabanata 2373. Dahil doon, gagawin nila ang kanilang makakaya upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamaliit na mahahalagang bagay hanggat maaari upang mabawasan ang mga pagkalugi. Maghihirap ka. Chandler said many heartfelt words mostly because he felt like it was a big sayang na sinasayang ni Jackie ang talent niya ng ganun-ganun lang. Isa pang dahilan ay gusto niyang gantihan si Jackie sa pagliligtas sa kanyang buhay. Kung hindi siya umaban kay Jackie, tiyak na namatay siya laban sa tatlong naglalagablab na one-eyed bulls. Ramdam ni Jackie ang magandang intensyon sa mga salita ni Chandler at tumango ito sa kanila. May mga bagay na hindi mauunawaan ni Chandler. Pagkatapos ng lahat, napakaraming sikreto ni Jackie, walang paraan para ipaliwanag ang lahat. Ayaw din niyang ibunyag ang lahat ng sikreto niya kay Chandler kaya napilitan siyang humanap ng excuse na hindi masyadong katawa-tawa. Kapag nakapag-set na ako ng goal para sa sarili ko, hindi ko na ito madaling baguhin. Dagdag pa, lubos akong tiwala sa aking talento. Tiyak na magagawa kong maging isang alchemist sa ika-6 na baitang. Ang pagiging isang 6th grade alchemist ay hindi ko palayunin. Magiging ika-7 o ika-8 baitang ako. Napaawang ang labi ni Chandler nang marinig iyon, hindi alam kung ano ang sasabihin bigla. Pakiramdam niya ay sobrang tiwala ni Jackie. Gayunpaman, naunawaan niya na may ilang mga tao na hinding-hindi bibitaw sa kanilang mga layunin maliban kung sila ay napipilitan. Maliban kung napagtanto ni Jackie para sa kanyang sarili kung gaano kabaliw ang kanyang mga iniisip, hindi makikinig si Jackie sa anumang payo. Napabuntong hininga si Chandler, umiling-iling nang huminto siya sa pagsulong. Nagbuhos siya ng inumin para sa sarili, nag-iisip ng mas magaan na paksa. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Jackie, kilala mo ba si Gilbert? Nagtaas ng kilay si Chandler at tumango, I know he's quite a good sprout. Narinig ko na malapit na siyang mag-ipon ng 200 merit points. Sa mga merit point na iyon, makakakuha siya ng karapatang matutunan ang way of the pill. Sinabi pa ng aking tiyuhin na hindi dapat magtagal para mawala ang kanyang katayuan bilang isang mag-aaral at maging isang alchemist sa ika-6 na baitang. Napakunot ang noo ni Jackie nang marinig iyon. Mga merit points. Natigilan si Chandler. Agad niyang tinampal ang kanyang noo, iniisip kung paano siya naging pabaya para makalimutan ang isang napakahalagang bagay. Nagmamadali niyang paliwanag, pagkatapos mong maging estudyante, hindi ibig sabihin na basta-basta mo na lang matututunan ang way of the pill na may label na iyon. Kung gusto mong matutunan ang way of the pill, kailangan mong makipagpalitan ng merit points para dito. Sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng 200 merit point na makukuha mo ang mga karapatan na tingnan man lang ang way of the pill. Pagkatapos ng lahat, ang way of the pill ay isang hindi kapani-paniwalang mahalagang pamana. Ito ay medyo mas mahalaga kaysa sa martial skills at techniques. Anumang lugar na may way of the pill ay magbibigay ng hindi kapani-paniwalang kahalagahan dito. Tumango si Jackie. Pagkatapos ng ganoong paliwanag, higit pa o hindi gaanong naintindihan niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit bigla siyang pinuntirya ni Gilbert ng ganoon. Siya ay isang bagong estudyante. Walang paraan na makakalap siya ng 200 merit points sa maikling panahon. Natural, walang paraan na maaaring labanan ni Jackie si Gilbert para sa karapatang matutunan ang way of the pill. Kabanata 2374. Bakit ang sama ng pakikitungo ni Gilbert sa kanya? Para ayusin pa ang pagtulog ni Jackie sa isang maruruming kwarto. Sa pag-iisip tungkol doon, tumingin siya kay Chandler. Siya ay malinaw na inirerekomenda ni Chandler. Ang tiyuhin ni Chandler ay si Mr. Siemens. Hindi ba nag-aalala si Gilbert na ibunyag ni Jackie ang lahat kay Mr. Siemens? Siya ay karaniwang defying Mr. Siemens sa pamamagitan ng paggawa nito. Hindi ba siya nag-aalala na may gagawin si Mr. Siemens tungkol dito? Hindi mo ari ni Jackie. Nagpa siya si Jackie na itabi na lang ang mga iniisip. Humigop siya ng kanyang inumin at sinabing, salamat sa lahat ng iyong paggabay. Kapag nakabalik ka na sa iyong angkan, maaari mo akong hanapin anumang oras kung may problema ka. Isang maliit na ngiti ang pinakawalan ni Chandler. Alam niyang si Jackie ay isang taong tutuperin ang kanyang mga pangako. Tumango siya at sumagot, I will. Ilang sandali pa ay nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa bago nagdahilan si Chandler. Pagkatapos ng lahat, si Chandler ay hindi maaaring manatili doon ng napakatagal. Kailangan pa niyang bumalik sa kanyang angkan upang lumahok sa mga laban sa pagraranggo upang makakuha ng mas maraming mapagkukunan para sa kanyang sarili.
Pagkabalik ni Jackie sa Heavenly Pills, nagpalit siya ng uniforme ng mga estudyante. Mas masikip ang mga damit sa kwelyo, halatang pinaghandaan sila lalo na sa lahat ng gawaing gagawin ng mga estudyante. Pagtingin sa damit, napabuntong hininga si Jackie. Kung hindi ito kumita ng rekomendasyon, hindi siya kailanman magtatrabaho sa Heavenly Pills. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin siyang irekomende sa pagsusulit ng Middle Province Alchemists Alliance. Sa sandaling magpalit siya ng damit at lumabas ng silid, binalak niyang hanapin si Mr. Simmons upang magtanong tungkol sa kanyang mga tungkulin. Gayunpaman, nakasalubong niya si Gilbert nang buksan niya ang pinto. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawala ni Gilbert na para bang sadyang naghihintay doon si Gilbert. Napatawa si Gilbert at sinabing, "Saan ka pupunta, Jackie?" Malamig na sumulyap sa kanya si Jackie, ayaw niyang makialam sa pakikipagtalo kay Gilbert. Naglakad siya pasulong, nagpaplanong hanapin si Mr. Simmons. Gayunpaman, mabilis na tumayo si Gilbert sa harap ni Jackie, nakaharang sa kanyang daan at hindi siya pinayagang makagalaw. Pagtingin kay Gilbert, kumunot ang noo ni Jackie. Kung hindi siya nagpipigil, madaling napatay ni Jackie ang isang paunang yugto ng innate level brat tulad ni Gilbert. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig na sabi ni Jackie. Isang maliit na tawa ang pinakawala ni Gilbert habang mahinahong sinabi, "Pinaplano mo bang hanapin si Mr. Simmons?" Nakakalungkot, si Mr. Simmons ay nagtatrabaho dito sa rotational basis. Pumupunta siya sa ibang lugar kada buwan. Ngayon ay tiyak kung kailan siya nagbabago ng opisina. Ngayon, ang taong namamahala ay hindi si Mr. Simmons, kundi si Mr. Winston. Napataas ang isang kilay ni Jackie, biglang napagtanto kung bakit parang hindi nag-aalala si Gilbert na magreklamo man lang siya tungkol sa kanya. Si Mr. Simmons pala ay mamamahala sa ibang lugar. Matapos ang pagpapalit ng tauhan, wala nang makakalapit si Jackie. Isinasaalang-alang na si Gilbert ay naruroon ng napakatagal. Kung sakaling gagawa siya ng anumang bagay na gulo kay Jackie, ang mga reklamo ni Jackie ay mabibingi lamang. Sa pag-iisip tungkol doon, isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Jackie at sinabing, "Ano ang gusto mo?" Napangiti ng masama si Gilbert, "Hindi mahalaga kung ano ang gusto kong gawin. Higit sa lahat, gusto kong sabihin ito sa iyo. Kahit anong gusto mong gawin, mas mabuting umiwas ka na lang sa daraanan ko." Kabanata 2375. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa may umalalay sa iyo, maintindihan mo. Kumunat ang noo ni Jackie. Talagang natukso siyang magpadala ng suntok sa sandaling iyon. Gusto niyang ipaalam sa brat na iyon na may mga bagay na hindi dapat sabihin. Gayunpaman, naalala niya ang dahilan kung bakit siya naroroon, kaya't nilunok niya ang mga salitang iyon. Huminto si Jackie at sinabing, "Wala man lang akong nagawa, at sinasabi mong ginagawa ko ang lahat ng gusto ko." Tumaas ang isang kilay ni Gilbert. "May plano ka bang kumuha ng mga gawain?" Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga gawain ay na-claim na. Walang anumang mga merit point para sa iyo. Bumalik ka na lang at maghintay sa susunod na buwan. Baka may mga gawain para sa iyo noon. Nagsalubong ang kilay ni Jackie, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya hinahamon ni Gilbert. Sinisikap ni Gilbert na sabihin sa kanya na walang magiging problema hanggat hindi inaangkin ni Jackie ang anumang mga gawain. Ayaw ni Gilbert na makakuha ng anumang merit point si Jackie. Pakiramdam ni Jackie ay biro ito. Ganoon din ba ang pakikitungo ni Gilbert sa lahat ng ibang estudyante? Pinigilan niya ang iba na makakuha ng mga merit points para makuha niya silang lahat ng mag-isa. Pagkatapos, gagamitin niya ang mga puntos para makakuha ng karapatang matutunan ang Way of the Pill. Hindi ba iyon masyadong walang katotohanan? Hindi masyadong inisip ni Jackie ang bagay na iyon. Si Gilbert na nakatayo sa harap niya ay malinaw na nangangahulugan na hindi siya papayagan ni Gilbert na magtungo. Sa pag-iisip niya ay nagpakawala siya ng mahinang tawa, tumalikod kaagad at bumalik sa kanyang silid. Nagulat si Gilbert dahil hindi niya inaasahan na magiging masunurin si Jackie. Biglang umalis si Jackie, hindi man lang nag-uukol ng oras sa pakikipag-usap. Napataas ang kilay ni Gilbert, inisip niya kung umalis na ba si Jackie para mag-isip ng paraan para harapin si Gilbert. Tatalikod na lang ba si Jackie para kunin ang mga gawain sa sandaling umalis si Gilbert? Sa pag-iisip niyan, hindi napigilan ni Gilbert na magpakawala ng malamig na tawa. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Jackie. Sinabi na ni Gilbert na hindi niya papayagan si Jackie na mag-claim ng anumang gawain, kaya talagang hindi niya bibigyan si Jackie ng anumang pahinga. "Kaway-kaway?" Tinawag niya ang isa sa mga katulong, "John, bantayan mo ako sa batang ito." Hanggat lalabas siya para mag-claim ng anumang gawain, pigilan siya kaagad. Pagkatapos nito, humanap ng pagkakataong iulat ito sa akin. Matapos marinig iyon ni John, tumanggo siya ng masunurin. "Huwag kang mag-alala, babantayan ko talaga siya buong araw. Basta kung ano ang gagawin niya, isusumbong kita agad."
Tumango si Gilbert bago siya tumalikod para umalis. Maaaring pumasok si Jackie sa kanyang silid, ngunit pinagmamasdan niya ang mga galaw sa labas. Nakita niya lahat ng ginawa ni Gilbert kanina. Parang naisip talaga ni Gilbert na bumalik si Jackie dahil sa takot kay Gilbert. Sa totoo lang, ang layunin ni Jackie para sa pag-claim ng mga gawain ay hindi para sa mga merit points. Pagkatapos ng lahat, hindi na niya kailangang tingnan ang paraan ng pil ng Heavenly Pills. Ginawa lang niya iyon dahil ayaw niyang makatawag ng masyadong atensyon. Siya ay ganap na naroon para sa rekomendasyon sa mga pagsusulit. Kung hindi dahil doon, hindi siya papayag na mag-aksaya ng oras doon. Ang mga aksyon ni Gilbert ay tiyak na gusto niya. Hindi na kailangang sayangin ni Jackie ang kanyang oras sa paggawa ng mga gawain, at maaaring gugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay. Isinara ng maayos ni Jackie ang pinto, at agad na kinuha ang kristal na nakakakuha ng kaluluwa mula sa mustard seed. Ang kristal na nagtitipon ng kaluluwa ay katulad ng dati. Mayroong maraming mga pira-pirasong kaluluwa na nakakalat sa loob ng kristal. Ang lahat ng mga fragment ng kaluluwa ay voluntaryong kontribusyon mula sa pinakamalakas na mandirigma ng Divine Void World. Matapos makuha ang mga alaala ng dakilang mandirigma na iyon, natukoy ni Jackie kung kanino ang mga fragment ng kaluluwang ito. Natagpuan ni Jackie ang fragment ng kaluluwa ng isang tao na nasa tuktok ng alchemy. Bamulong siya, ikaw na. Pagkatapos, inabot niya at hinigop ang fragment ng kaluluwa. Sa sandaling dumampi ang kapirasong kaluluwa sa katawan ni Jackie, bigla itong naging nakasisilaw na liwanag at sumanib sa katawan ni Jackie. Kabanata 2376. Naramdaman ni Jackie ang isang putok sa kanyang ulo na parang may sumabog. Nagsimulang mapuno ng mga dayuhang alaala ang ulo ni Jackie. Pagkabalik sa kanyang silid, napansin ni Gilbert na naghihintay si Damian Lid sa harap ng kanyang silid. Kumunat ang noo ni Gilbert, iniabot ang pot ng tsaa sa kamay niya kay Damian. Magalang na tinanggap ni Damian ang palayok ng tsaa. Bakit ka naghihintay dito? Di ba sabi ko sa'yo dati? Pwede naman tayong mag-usap ng kahit ano mamaya, hindi naman makakagawa ng gulo ang lalaking iyon. Nalaman kaagad ni Damian na naayos na ni Gilbert ang bagay na iyon nang makita niya ang ekspresyon ni Gilbert, at nakahinga ng maluwag. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Mr. Simmons. Ang pagkuha sa brat na iyon sa isang mahalagang sandali. Kung masisira ang plano natin, nang marinig iyon, agad siyang pinutol ni Gilbert, hindi maaabala ang ating plano ng sinuman. Tumigil sa mga negatibong pag-iisip. Nanginginig sa takot si Damian. Noon pa man ay natatakot siya kay Gilbert. Sa mahinang ubo, iniba niya agad ang topic, I wonder if he'll succeed this time. Sa sandaling nabanggit ang taong iyon, nanigas ang mukha ni Gilbert. Gayunpaman, palaging nakontrol ni Gilbert ang kanyang pagtitimpi. Kumunat ang kanyang kilay at tumingin sa ibabaw, dapat magtagumpay siya. Kung tutuusin, napakatagal na niyang pinaghandaan. Kung hindi pa rin niya makondense ang 50% mixed pill aura, malamang kailangan niyang magpakamatay. Natigilan si Damian, biglang may naisip. Si Gilbert ay hindi pa nakipag-usap sa nakatatandang kapatid, kaya nagmamadali siyang nagsabi, ang pagkondensing ng mga aura ng tableta ay tungkol sa talento. Hindi ito magagawa ng mga normal na tao. Gayunpaman, pakiramdam ko ay hindi ito problema para sa iyo. Noon pa man ay napakatalino mo sa alchemy. Di ba sabi ng mga matatandang yon, mas mataas pa ang talent mo kaysa kay kuya? Ang tanging dahilan kung bakit siya nauuna sa iyo ay dahil lamang sa edad. Pinasok niya ang Heavenly Pills kanina. Kung hindi dahil doon, naging alchemist ka na sa ika-6 na baitang bago siya. Ang pambobola na iyon ay napakahusay na nailagay. Napakasarap ng pakiramdam ni Gilbert matapos itong marinig, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Hanggat bigyan mo ako ng sapat na oras, kahit na maging isang alchemist sa ika-7 baitang ay hindi magiging problema, lalo na sa ika-6 na baitang. Napakasigurado niya sa mga salitang iyon. Wala siyang talent pagdating sa martial skills. May mga hadlang sa lahat ng paraan, at naabot lamang niya ang likas na antas sa kabila ng kanyang edad. Gayunpaman, mayroon siyang talento sa alchemy. Ang mga regular na tao ay hindi naging hamon sa kanya. Hanggat mayroon siyang sapat na oras, tiyak na magiging haligi siya para sa Heavenly Pills. Isa siya sa mga nakatataas sa Heavenly Pills. Kapag nangyari iyon, lahat ay dapat magpahalaga sa kanya. Lahat ng hindi nagtrato sa kanya ng maayos sa simula ay year-okon sa ilalim ng kanyang mga paa. Iniisip lamang ang katotohanan na tiyak na magtatagumpay siya, na puno ang kanyang buong katawan ng enerhiya. Sabi ni Damian, nakita ko si Jackie sa malayo. Pakiramdam ko hindi siya simpleng tao. Ano ang sinabi mo sa kanya? Hindi ba niya tayo papansinin at pipilitin niyang makakuha ng mga gawain? Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Gilbert habang sinabing, huwag kang mag-alala, walang kwenta ang lalaking iyon. Hindi ko hahayaang sirain niya ang plano natin.
Kabanata 2377. Gusto niyang mag-claim ng mga gawain at makakuha ng merit points. Mangarap ka, hanggat naririto ako, hinding-hindi siya makakakuha ng anumang merit points. Nang marinig iyon ni Damian, nagpakawala siya ng napakalaking ngiti at sinabing, kung sasabihin mo iyan, hindi na ako mag-aalala pa. Nag-aalala lang ako na ang biglaang pagpapakita ng lalaking ito ay makasira sa mga plano natin. Napataas ang kilay ni Gilbert habang nagpapakawala ng malamig na tawa, di ba sabi ko sayo? Walang samire sa mga plano natin. Ang hitsura ng brat na ito ay isang sorpresa, ngunit ang sorpresang ito ay hindi makagambala sa aming mga plano. Nakakuha na ako ng magbabantay sa kanya. Talagang hindi siya makakatakas sa paningin ko. Babantayan natin siya ng 1 buwan. Makalipas ang 1 buwan, magkakaroon tayo ng pagkakataon na maalis siya. Pagkatapos nito, tayo ang mamamahala sa lugar na ito. Matapos magtagumpay ang kanyang plano, lahat ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang. Tuwang-tuwa si Gilbert. Habang sila ay nag-uusap at nakakaramdam ng kasiyahan tungkol sa kanilang sarili, si Jackie ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Na-absorb lang niya ang malaking bilang ng mga alaala na nasa fragment ng kaluluwa. Mabuti na lang at hindi na katulad ng dati si Jackie. Ang kanyang kaluluwa ay mas malakas na. Ang pagsipsip sa fragment ng kaluluwa ay maaaring magdulot sa kanya ng labis na sakit, ngunit hindi ito nagbanta sa kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon, pulang-pula na si Jackie. Pinagpapawisan siya kung saan-saan. Panay ang pag-agos ng kanyang pawis mula sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay lubos na namumula, at ang kanyang katawan ay nasa hindi kapani-pani walang sakit. Ads by Pop Future. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang kalooban. Maraming alaala ang umaatake sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Jackie na parang nakasalansan ang mga bundok sa ibabaw ng kanyang katawan. Kailangan niyang dahan-daang hamukay at sirain ang mga bundok na iyon. Karamihan sa mga alaala ng mga dakilang mandirigma ay tungkol sa Way of the Pill. Ang daan ng pill na iyon ay tinawag na Divine Void Pill. Gamit ang Divine Void na pangalan, ito ay talagang hindi ordinaryong bagay. Ang pagsasama ng mga alaala ay hindi kapani-pani walang masakit, ngunit nagdulot ito ng maraming benepisyo. Gaano man katalino ang isang tao, ang pag-unawa sa Way of the Pill ay mangangailangan pa rin ng maraming pagsisikap upang dahan-daang matuno at madaig. Gayunpaman, pagkatapos isama ang mga alaala ng mahusay na mandirigma, hindi na kailangan pang subukan ni Jackie. Naiintindihan na niya ang lahat. Wala nang anumang problema sa harap niya. Ang tanging bagay na naging sanhi ng mga problema ni Jackie ay ang ganap na pagsasama ng kanyang katawan sa mga alaala. Kailangan niyang patuloy na magsanay bago niya tuluyang pagsamahin ang isip at katawan. Gayunpaman, ang pagsasanay ay hindi dapat gumamit ng hanggang 0 maraming oras, at hindi rin ito dapat gumamit ng masyadong maraming mapagkukunan. Sa pag-iisip tungkol doon, isang malamig na tawa ang pinakawala ni Jackie. Ang Heavenly Pills, Way of the Pill ay tinawag na Vermilion Flame. Ang Vermilion Flame ay hindi maihahambing sa Divine Void Pill. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay nakakagulat. Naalala niya si Gilbert na galit na pinigilan siya sa pag-angkin ng mga gawain, nag-aalala na matutunan niya ang Vermilion Flame. Sa pag-iisip niyan, hindi niya napigil ang magpakawala ng malamig na tawa. Wala siyang pakialam sa Vermilion Flame, bakit siya mag-abala sa pag-aaral nito. Inabot ng 2 araw at 2 gabi bago tuluyang isinama ni Jackie ang mga alaala ng dakilang mandirigma. Matapos niyang imulat ang kanyang mga mata, naramdaman ni Jackie ang isang alon ng pagkahapo na bumabalot sa kanyang katawan. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Wala siyang ibang gusto kundi ang malugmok at matulog ng 3 araw. Gayunpaman, bago siya matulog, kailangan niyang maligo upang linisin ang lahat ng dumi. Habang tumatayo siya at nag-aayos ng damit ay biglang bumukas ang pinto ng malakas. Ang malakas na ingay ay biglang naging malamig na parang yelo ang mukha ni Jackie. Kabanata 2378. Hindi niya alam kung sino iyon, ngunit hindi nila dapat binuksan ang kanyang pinto ng ganoon kabastos. Kung hinihigop niya ang mga alaala sa kalagitnaan, maaaring nawalan siya ng kontrol dahil sa kaguluhan. Ikaw ba? Dapat ikaw iyon. Tinuro ni Gilbert si Jackie, duguan ang mga mata. Kakaibang tingin ni Jackie kay Gilbert, hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng lalaking iyon. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Gilbert, huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Pakiramdam ni Jackie ay nabaliw si Gilbert. Hindi man lang siya lumabas ng kwarto niya, kaya anong magagawa niya? Ang kakaibang paratang na iyon, sa ibabaw ng walang pakundangan na pagpasok ni Gilbert, ay naging sanhi ng tuluyang pagdilim ng mukha ni Jackie. Ang soul swords ay namuo sa kanyang kamay. Napagpasyahan na ni Jackie na turuan ng maayos si Gilbert ng leksyon, kahit nalabag ito sa mga tuntunin.
Si Gilbert ay tila nasa hindi maiwasang galit. Nanginginig ang buong katawan niya, say it. Nagi-guilty ka ba? Ikaw ba ang nag-leak ng impormasyon? Natigilan si Jackie. Galit niyang sabi, may mali ba sa utak mo? Ano ang pinagsasabi mo? Anong kasalanan? Anong impormasyon? Nanginginig ang buong katawan ni Gilbert. Huwag mong subukang tanggihan. Dapat ikaw. Nabaliw na si Gilbert. Nawala na niya lahat ng sense of reasoning. The way he looked at Jackie, may bahid pa nga ng bloodlust sa kabaliwan. Walang imak na tumingin si Jackie sa lalaki. Hindi pa rin niya alam kung ano ang sinasabi ng lalaki. Huminga siya ng malalim, hindi pa rin tumitigil ang mga akusasyon ni Gilbert. Teka lang. Hindi kita bibitawan. Gusto mong gamitin si Mr. Simmons para kumita ng tama. Imposible yon. Sisiguraduhin kung sasapitin ka ng kapahamakan. Sumigaw siya. Parang gusto niyang paghiwalayin si Jackie. Mabangis na sumasayaw ang mga kulay abong selyo sa mga kamay ni Jackie. Isang maliit na soul sword ang lumitaw sa palad ni Jackie. Ang lamig sa mga mata ni Jackie ay halos nagyayelo. Hindi ko alam kung ano ang iyong ginagawa, ngunit babayaran mo ang iyong ginawa. Bayaran. Ha? Sinusubukan mo bang ipaglaban ako? Nasa initial stage na tayo ng innate realm, siguradong hindi mo akalain na matatalo mo ako. Sabi ni Gilbert. Nagtaas ng kilay si Jackie. Malaki ang tiwala sa sarili ni Gilbert. Hindi man lang niya sinubukang tingnan ang kanyang lakas bago matukoy na siya ay nasa unang yugto ng likas na antas. Sa pag-iisip tungkol doon, isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Jackie. Dati, sadyang iniwan niya ang kanyang mga sugat para lumabas na siya sa unang yugto. Gayunpaman, pagkatapos masipsip ang lahat ng formational true energy, ganap na siyang nakabawi. Siya ay isang piraso lamang ang layo mula sa spring solidifying realm. Sa katunayan, makakalusot siya hanggat gusto niya. Parang nabaliw si Gilbert sa galit. Kinuha ni Gilbert ang kanyang sandata mula sa kanyang imbakan. Ito ay isang pulang hubog na espada. Bago umatake si Jackie, sinugod ni Gilbert si Jackie, hindi na napigilan ang galit. May mga apoy sa espada ni Gilbert, at tinamaan niya mismo sa ulo ni Jackie. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Jackie. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang kulay abong enerhiya ay humahampas kay Gilbert na parang isang marahas na hangin. Nagkaroon ng putok, at pinalipad si Gilbert. Nagsimula siyang umikot sa himpapawid bago siya nabangga sa isang puno sa labas. Ang espada sa kanyang kamay ay pinalipad, bumagsak sa lupa na may kalabog. Si Gilbert ay ganap na natalo sa isang suntok. Ang hangin na nabuo ng soul sword ay tumago sa kaluluwa ni Gilbert, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa kanyang mga iniisip. Kabanata 2399. Masakit. Napasigaw si Gilbert sa matinding paghihirap, pinakulot ang kanyang katawan sa sakit. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie habang palabas ng pinto. Sa sandaling iyon, nakakulot na si Gilbert na parang bola. Ito ay kahit na pagkatapos magpigil si Jackie. Kung ginamit man lang ni Jackie ang 40% ng kapangyarihan niya kanina, patay na si Gilbert. Pagkatapos ng lahat, maaaring may talento si Gilbert sa alchemy, ngunit malamang na hindi niya matalo si Nash sa isang laban. Napasigaw si Gilbert sa sakit. Nadapa siya habang sinusubukang tumayo. Nang marinig ni John ang kaguluhan, dali-dali siyang tumakbo. Laking gulat ni John nang makita si Gilbert na gumulong-gulong sa sahig sa sakit. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang lumapit para tulungang makatayo si Gilbert. Sinulyapan ni John si Jackie, na nakatayo ng tuwid. Inayos ni Gilbert na mapunta si Jackie sa isang hindi kapani-pani walang liblib na lugar noon. Ito ay talagang isang rundown shed na inaasahan ni Jackie. Dahil doon, si John lang ang nakasaksi kay Gilbert na binugbog hanggang sa ganoong estado. Bumantong hininga si Jackie, medyo daring ka, o baka bulag ka lang. Sinubukan mo akong salakayin bago mo pa malaman kung ano ang level ko. Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Siguradong nagpigil si Jackie kanina. Gusto lang niyang makaramdam ng sakit si Gilbert, at hindi talaga siya saktan. Iyon ay dahil alam ni Jackie na siya ay nakatira sa ilalim ng bubong ng iba sa sandaling iyon. Kung siya ay naging masyadong malupit, hindi niya magagawang manatili doon. Matapos maglaho ang sakit na idinulot ni Jackie kay Gilbert, unti-unti siyang kumalma, novel drama. Sumandal siya kay John at halos hindi na makaupo. Kahit na tuluyang natalo si Jackie kanina, nanatiling matigas ang ulo ni Gilbert. Wait lang. Hindi kita bibitawan. Maaaring hindi ako kasing lakas mo, ngunit hindi tulad ng walang tao sa iyong antas sa Heavenly Pills. Mayroong mga eksperto sa lahat ng dako. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie, may problema ba sa ulo mo? Sumugod ka sa kwarto ko na parang baliw, nagsasalita ka ng mga kalokohan. Pagkatapos ay inatake mo ako nang walang pakialam sa anuman. Ngayon, nananakot ka na maghanap ng ibang haharap sa akin.
Huwag mong isipin na lahat ay kasing pipi mo. Maaaring mayroon kang ilang talento sa alchemy, ngunit mag-aaral ka pa rin sa huli. Sino sa mga ekspertong iyon ang makikinig sa iyo? Matapos tawagin para sa kanyang kasinungalingan, si Gilbert ay hindi kapani-paniwalang galit na galit. Nagpumiglas siya at gusto pa niyang makipag-away kay Jackie. Sa sandaling iyon, maririnig ang galit na mga yabag. Tumakbo si Damien at agad niyang napansin si Gilbert na nagpupumigla sa sahig habang nakatitig kay Jackie. Natigilan si Damien, hindi malinaw ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya ganoon katagal. Lumuhad siya at bumulong sa tenga ni Gilbert. Nang marinig ni Gilbert ang lahat, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa mukha. Umubo siya habang sinusubukang pakalmayan ang sarili, nagsasabi ka ng totoo. Tumango si Damien, sigurado ako. Nakiusap na ako sa isang tao na tingnan ito, siya talaga iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tiningnan ni Damien si Jackie bago bumalik kay Gilbert, mahinang nagpatuloy, hindi naman siya talaga. Nagkaroon kami ng maling tao, ngunit ang taong ito ay talagang lumampas sa linya na umaatake sa iyo. Si Gilbert ay may kakaibang ekspresyon noon. Dahil siguro sa biglaang pagbabago, bigla na lang siyang umubo. Inabot ni Damien para tulungang makatayo si Gilbert, ngunit itinabi ni Gilbert ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, talagang natigil si Gilbert sa isang mahirap na lugar. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay nanginginig siyang tumayo mula sa lupa. Parang anumang oras ay babagsak na siya. Tumawa siya, brat. May gagawin pa ako ngayon, kaya paalisin muna kita. Huwag mong isipin na tapos na tayo dito. Babayaran kita sa huli. Kabanata 2400. Tumingin si Jackie kay Gilbert ng walang imak habang tinitigan siya ni Gilbert ng may galit. Kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi pa rin maintindihan ni Jackie ang ginagawa o sinasabi ni Gilbert. Bakit si Gilbert ay sumigaw sa kanya? Bakit napakaakusa ni Gilbert? Sa pagkakataong iyon, natatawa na lamang si Jackie sa mga banta ni Gilbert. Huminga ng malalim si Gilbert bago siya lumingon para tignan si Damien ng galit. Huwag mo na akong pakialaman dito, bahala ka muna sa mga nangyayari dyan. Namutla si Damien. Medyo nawala na rin ang awkwardness niya sa pagkakatulak kanina. Lumingon siya at tumingin kay Jackie bago ibinalik ang tingin kay Gilbert. Tumango si Damien, agad kong gagawin, pero, nasuri ko na ito dati. Talagang tama ito. Naninigas ang ekspresyon ni Gilbert. Gusto pa niyang magdagdag ng isa o dalawang pangungusap, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. Malamig lang siyang tumango, alam ko, pero hindi natin pwedeng baliwalain ang bagay na iyon. Sa sinabi niyang iyon ay hindi man lang nilinga ni Gilbert si Damien. Nakatitig si Gilbert kay Jackie sa buong oras, ngunit medyo sanay na si Jackie sa mapot na tingin na iyon. Halos lahat ng nagtangkang manggulo kay Jackie ay tumingin sa kanya sa ganoong ekspresyon. Parang gusto nilang ukit ng kapiraso ng katawan niya. Napabuntong hininga si Damien bago siya nagmamadaling umalis. Matalinong tinulungan ni John ang nanginginig na si Gilbert na makatayo. Ang mga salita ni Gilbert ay pabigla-bigla lamang. Kung tutuusin, nasugatan niya ang kanyang kaluluwa. Kahit na nagpigil na si Jackie, magkalayo lang ang lakas nilang dalawa. Si Jackie ay hindi ordinaryong late-stage innate level warrior din. Kung gumamit lang ng kaunting kapangyarihan si Jackie, wala na ring lakas na magsalita si Gilbert. Napataas ang kilay ni Jackie, narinig na niya ang lahat sa pag-uusap ni Damien kanina kay Gilbert. Mula sa mga salitang iyon, pati na rin ang paraan ng pagtingin ni Damien sa kanya, halos mahulaan na ni Jackie ang nangyari. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Jackie na huwag magsalita ng anuman. Maaaring isipin ni Gilbert ang anumang gusto niya. Hindi hahayaan ni Jackie ang sinumang nagdulot ng kaguluhan sa kanya ng ganoon kadali. Wala pa naman talaga siyang ginawa laban kay Gilbert. Hindi dahil sa takot siya kay Gilbert, kundi dahil ayaw niyang mag-imbita ng anumang gulo sa sarili niya. Alam na alam niya kung bakit siya nandito. Hanggat naabot niya ang kanyang layunin at kwalipikado, haharapin niya si Gilbert noon. Nanginginig ang mga kamay ni Gilbert. Parang papel ang mukha niya. Nagsisimula ng tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Walang magawa si Jackie. Kahit sa ganitong estado, hindi nagmamadaling magpagamot si Gilbert. Nakatayo pa rin doon si Gilbert na nanlalaki ang mga mata. Wala nang ibang masabi. Pagtingin sa kanya, hindi alam ni Jackie ang sasabihin. Huminga ng malalim si Jackie bago sinabing, hindi ka pa rin aalis. Gusto mo pa ba akong ipaglaban? Tumawa si Gilbert, maghintay ka lang. Ipapalimos ko sa iyo ang kamatayan. Kahit na walang kinalaman sa iyo ang nangyari noon, inatake mo pa rin ako at nasaktan ako. Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Jackie, hindi mo ba naisip na ang iyong mga salita ay hindi ka pani-paniwalang nakakatawa? Hindi mo ba naaalala kung bakit kita inatake?
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.